Hello guys, so basketball update tayo. So unahin natin ang PBA playoffs kung saan kagabi ay natapos na yung quarter finals. So sa Wednesday magsisimula ang best of 7 semifinals ng PBA Philippine Cup. At nung Biyernes kung saan ay tinalo ng San Miguel Beermen, number 1 seed sila, no? San Miguel Beermen itong Meralco Bolts. So na-dethrone nila itong defending champion ng Philippine Cup, ang Meralco Bolts. So expected na yan yung mga laban nung Biyernes. San Miguel nanalo, tapos Ginebra naman number 4 seed ay tinalo itong number 5 seed na Converge Fiber Xers. So yan yung nangyari sa Biyernes. Medyo expected na natin mananalo ang SMB at Ginebra at sila maglalaban sa semifinals. Tapos kagabi ay upset yung nangyari, no? At maganda yung laro kagabi, no? Una diyan yung Magnolia versus TNT kung saan ay buhay pa yung Grand Slam dream ng TNT at muntik nang manalo yung Magnolia, no? Sayang yung yung huling shot na sana nila, no? Para sa panalo. So isa yung lamang ng TNT, panalo sila kontra Magnolia at pasok sila sa quarterfinals at makakalaban nila uli, no, rematch ng mga dalawang conferences sa semifinals, itong Rain or Shine. So yung Rain or Shine ay tinalo itong NLEX in 2 games, no? Number 2 seed ata itong NLEX, no? Tinalo ang number 7 seed na Rain or Shine in 2 games. At mga nag-ambag dyan sa Rain or Shine ay itong si sa Santillan with 24 points. Tapos double-double performance ni Clarito. Tapos nag-ambag din yung yung Karakot. Tapos si Karakot tama ba? Tapos si Mamuyak, no? At Asistio. So yan yung mga players ni Coach Yang Yao na alam naman natin itong si Coach Yang Yao, no? Marunong yan, no? Magaling yan na mag-coaching at hindi pareha ng ibang coaching dyan na priority yung mga superstar. Dito kay Coach Yang Yao, walang superstar dyan. Alam naman natin yan, no? Since nung una ko na napanood si Coach Yang dyan sa Red Bull, no? Alam ko na yan yung sistema niya na ginagamit yung mga player na hindi tulad ng ibang coach dyan na priority mga superstar ang inaasahan. Pero si coaching lahat, no? Gusto niya lahat ng player na ipakita yung mga talento nila. Kapag magaling ka, gagamitin ka, no? Yun, no? At sabi ko walang superstar dyan sa Rain or Shine, no? Lahat yan, alam natin yan yung mga sila Asistio, sila Karakot, pati na si Nokum, at saka itong si Clarito ay mga late round picks yan, no? Hindi yan mga first round pick, late round picks yan. At since bumalik dyan si Coach Yang dyan sa Reno Shine ay medyo nagagamit na sila ito, no? Parang halos nakikilala na itong sila Clarito, sila Karakot, yan mga Nokum, lalo ning Nokum, no? Nokum, at ganun din itong si Karakot, Asistio. Yan, mga player na yan ng Rain or Shine na matanda. Ang naalala ko, Red Bull, parang Red Bull itong lineup. Pero mas talented itong roster ngayon ni Coach Yeng dyan sa Rain or Shine. Medyo talented talaga. At entertain, no? Kapag tumitira, alimbawa itong si Nokum, hiyawan agad yung mga fans, no? Kahit yung mga kalaban, no? Yun yung maganda dyan sa Rain or Shine. At itong si Clarito naman ay very, yung storya nito, no? Nagsimula ito, nag-drop out ito nung high school, no? 1 year sa high school dahil tumulong, nagtrabaho ito para sa kanyang pamilya. Tapos bumalik siya sa high school, then of course naglaro siya sa mga liga sa labas, yung mga barangay tournament yan. Tapos diniscover siya, tapos nag-aaral ata siya sa Maynila, no? Hindi siya, yan yung mga example na PBA player na hindi produkto ng
UAP or NCAA school or di kaya yung mga player na galing abroad. Ito si Clarito, ito sa mga example ng mga player na galing sa ibang ano talaga, no? Ibang eskwelahan talaga, no? Ah, na hindi UAP or NCAA kasi pag ah, player ka ng UAP or NCAA or di kaya mga nasa abroad, automatic, no? Pwede ka na dyan sa PBA. Pero yung mga katulad ni Clarito na nasa non-UANC schools, pwede din pala maglaro dyan sa PBA. So, nagstay siya sa PBA, naglaro siya sa iba't ibang teams, sa iba't ibang liga, no? Kagaya sa MPBL, yung San Juan Knights, tapos na-drop siya nung 2022, no? Mga ganun, 2021, 2022, yun. Tapos, 2 years ago, sa PBA niya, career niya, nanalo siyang hinilang siya most improved player. So, yun yung panahon ni Coach Yeng Yao. Tapos doon, ay nakilala niya itong talento ni Clarito. Kaya yung nakarang game nila, Wednesday yata yun, double-double ito, nag 20.20 rebounds itong si Clarito. So, maasahan din pala ito, no? Lalo na yan sa depensa. So, yan yung mga, yan yung maganda dyan sa Rain or Shine. At masasabi ko lang, championship caliber din itong Rain or Shine. At saka, tignan mo yung mga young roster nila na medyo yan yung ah, tinatatakutan, no? In the future, itong Rain or Shine. Of course, yung Converge, yung dalawang mama na si Justin Aranya at si Justin Aranya at saka Justin Baltasar. So, yan yung Rain or Shine, yung Converge, masasabi ko, yan yung mga future, no? Na magcha-champion in the future, no? Diyan sa PBA. So, wag lang sila, papadala dyan sa mga sabi-sabi, no? SMC lang yan mag-champion or MVP teams lang yan mag-champion dyan sa PBA. So, meron ding chance yung ibang, lalo na yung independent teams kagaya ng Rain or Shine at Converge. So, balik tayo sa laban nila kagabi. So, nanalo itong Rain or Shine. Nasayang din naman yung 34 points ni Robert Bolick. So, siya lang yung magandang nagpakita dyan sa index. Yung mga player nila halos struggle, no? At siya lang yung nagdala sa NLEX. So, number 2, sayang talaga, no? Para sa NLEX Road Warriors. So, wala tayong magagawa dahil itong Rain or Shine, di rin magpapatalo ito. At meron na silang 4 na sunod na semifinal appearances. Simula pa noong 2023 Philippine Cup. So, until now, 2020, 24 Philippine Cup until now, 2025 Philippine Cup ay pasok pa rin semifinals itong Rain or Shine at makakalaban nila uli itong TNT. So, yung TNT talagang target nila Grand Slam eh. So, kaya no? Nais kaya bumawi itong Rain or Shine, no? Putulin itong Grand Slam hopes ng TNT. So, malalaman natin yan sa Miyerkules at sa mga susunod pang mga games sa semifinals. Tapos, punta naman tayo sa NBA kung saan itong Oklahoma City Thunder versus Indiana Pacers maglalaro sa Game 7 matapos itabla ng Pacers ang serye 3-3. At mangyayari ang kanilang home court ay sa Game 7 ay nasa hindi ako nagkakamali dyan sa Oklahoma City. No, yung gaganapin yung Game 7 bukas, no? Bukas na malalaman natin kung sino magcha-champion sa 2024-2025 NBA season. So, both teams ay kapag nakuha nilang title, ito yung kauna-una nilang NBA title. Wherein pag itong Thunder ay nag-champion na yan noong 1979 as Seattle Supersonics. So, panon pa yan ng Supersonics. Pero ngayon, Thunder na sila. So, target nila first NBA championship. Ganon din sa Pacers, no? Sa Pacers, pumasok sila noong 1976. Di ako nagkakamali, no? Kasi nag-merge yung NBA at saka yung American Basketball Association. Itong Pacers naman ay isa yan sa mga teams noon dyan sa ABA. Kasama noon yung Denver Nuggets na nag-champion noong 2023. So ngayon itong
Indiana Pacers ay meron silang dalawang hanggang ngayon hindi pa sila nakaka-champion sa PBA sa NBA. Hindi pa sila nakakatikim ng NBA title. Meron silang finals appearances nung una noong 2000. Di ako nagkakamali versus pero kinapos sila sa Lakers. Ngayong taon ay nais ng Pacers makuha ang kauna-una nilang NBA title, no? At ito namang Oklahoma City Thunder, ganun din as franchise ng Oklahoma City. So malalaman natin yan bukas ang huling game ng 2024-2025 NBA season. So punta naman tayo dito sa Magnolia. So itong Magnolia ay akala natin tuloy-tuloy na itong laro kasi maganda yung output nila nung Philippine Cup, no? Nasa number 3 seed sila, no? Akala ko kaso natalo sila itong TT. Itong TNT naman ay target makakuha ng Grand Slam. So talagang ginalingan ng TNT at tinalo nila itong Magnolia. So ganoon na naman yung problema ng Magnolia, no? Alam natin yung Magnolia sabi ng mga fans ay introvert daw, no? Introvert at yung iba naman ay bagong kangkong na daw, no? Ng PBA kasi ganun din yung nangyari sa Ginebra nung hindi sila nakapag-champion before dumating si Tim Cone at saka si Scottie Thompson. Problema din yan ng Ginebra noon para no, yung since 2008 tapos nag-champion sila noong 2008, then last hanggang naputol yan noong 2016, no? Yung buzzer ni winning shot ni Justin Brownlee, natandaan nyo, versus Meralco. So doon, since nung mga 2009 up to 2015, ganun problemado din yung Ginebra, no? Medyo dumaan din yan sa ganito. Kagaya ngayon sa Magnolia. Ganun din yung sinapit ng Magnolia. So ano ba yung problema ng Magnolia, no? Last nag-champion sila sa PBA mga 2018 ata yan, no? Versus Alaska, no? Yung import nila si Harris ba yun yung pangalan na yun, no? Yun. So ano ba problema ng player ni ano pa problema ng Magnolia? So sa player ba o di kaya sa coaches? So meron nagsasabi na medyo outdated na itong Magnolia at itong coach nila ay same pa rin, no? Old pa rin yung sistema niya at hindi masyado nagbabalasa lalo na sa mga players. So nung patapos na yung eliminations, doon na trade si Calvin Abueva. Kapalit itong si William Navarro. So akala nila ay itong si Navarro ang sagot dito ng Magnolia, kaso hindi pa talaga, no? Para sa Magnolia itong Philippine Cup at tinalo agad sila ng 2 beses laban sa TNT na naghangad ng Grand Slam. So yan yung problema dito sa Magnolia at sabi ko sa last video na pagbigyan muna itong si Coach Chito, no? Sabi nila dapat si Chito palitan na, no? Sabi ko sa unang video ko dapat pagbigyan muna itong si Chito, pero pagdating ng talagang hindi na talaga magandang pinakita ng Magnolia, kailangan ng palitan, no? Itong si Coach Chito. At sa ano masasabi ko dito kay Rapi Ribis, sana naman dapat mag-retire na itong si Rapi Ribis at ibigay na lang sa iba, no? Yung kanyang yung kanyang slot kasi marami nang napatunayan itong si Rapi Ribis, marami ng championship dyan sa PBA. So na-drop ito si Rapi Ribis mga 2002. So 2002 hanggang 2025. So 23 years may git naglalaro dyan sa 23 years. So 23 years na naglalaro si Rapi Ribis. Mahigit 2 dekada na, no, naglalaro dyan sa PBA at 47 na si Rapi Ribis. So, kailangan na dapat mag-retire na ito si Rapi Ribis at ibigay na lang sa iba na gustong maglaro dyan sa Magnolia. Kasi, tingnan mo, si Lapot hindi nagagamit dyan sa Magnolia. Si Ami, mas ginagamit pa itong si Ribis. So, yan talaga yung problema din sa Magnolia, no? Dapat mag-ano na si Rapi Ribis, no? At pwede naman siya maging coaching diyan o maging parte ng coach diyan sa Magnolia, no? Bilang assistant. So, yun
Yun nga, tapos na-drop yan 2002. So, mostly sa mga PBA fans ngayon, lalo na yung mga Gen Z dyan na hindi halos kilala yung mga sino yung mga na-drop, yung mga batch ni Rapi Rabies noong 2002. Yung mga na-batch ni Rapi Rabies noong 2002, si Yancy De Ocampo, si Renren Ritualo, magaling na shooter yun. Chris Calagio, isa pa yun. Si Rob Duat, di Rob Duat. Ah, Leo Abinido, yon yung mga batch, Homer C, yan yung mga batch ni Rapi Rabies nung na-drop siya noong 2002. At marami na itong, ang mas tingin ko yung batch nila Rapi Rabies, si Rapi Rabies lang, si Yancy De Ocampo, medyo dyan, successful ang career kasi hindi man sila mga legit na yung mga contributor, no, ay mga superstar talaga, marami silang na contribute, no, lalo na yung mga championship, number of championship sa mga koponan na pinanggalingan nila. To si Rapi Rabies na punta yan sa dalawang SMC teams, no. Una diyan yung Coca-Cola. Before that Coca-Cola siya, tapos Hinebra, then napunta sa Pure Foods, Mig Coffee, party siya ng Grand Slam, at ngayon Magnolia. So sana dapat na si Rapi Rabies na mag-isip na, no, na dapat ibigay na, no, yung kanyang slot dito sa mga ibang player naman, no, na talagang magko-contribute kasi problemado ngayon ng yung Magnolia, hirap na silang makipag-compete, no, dito sa mga malalaking koponan, no, kagaya ng Hinebra, SMB, at ngayon yung TNT. So yan yung medyo problema dyan sa Magnolia, no. Dapat na ba palitan itong si coach dito, baguhin na yung mga coaching staff dyan. So yan yung abangan natin, no, kung anong susunod dito sa Magnolia sa 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 patapos na PBA season 49. So yan yung mga basketball update sa araw na ito. So short isingit ko na lang itong si Snow Badwa. Anong masasabi ko dito, no? Yung sa MPBL game kung saan nanood itong si Snow Badwa at parang nagko-cover ata siya, no? At nag-i-interview siya ng mga player, lalo na ang laban doon Cebu, no? Itong Cebu naman na nagka-problema din, no? Dahil yung mga players wala nang sahod, yung mga maalis na diyan, no? At pinabayaan sila ng may-ari. Ang alam ko, meron na silang bagong owner, no? Bagong magli-lead diyan sa Cebu team, diyan sa MPBL. So doon ay parang ini-interview niya yung mga player, kaso nakita ni Rudy Distrito, yung ko anong posisyon ni Rudy diyan sa sa MPBL. Tapos parang nagkasagutan sila at medyo muntikan na suntukan diyan, no. Kaso itong si Snow Badwa, hindi niya papatulan si Rudy Distrito dahil matanda na si Rudy Distrito at malapit na mag-70 yata yan si The Destroyer. Pero dun si Snow Badwa, alam naman natin mga guys, no, mga sports fans, basketball fans diyan na talagang real talker yan, no. At parang tinatawag na Boy Abunda, pinaghalong Boy Abunda, OG Diaz, Stephen Smith, yan, mga ganyan, mga Maharlika of Philippine Basketball, Philippine Sports. Itong si si Snow Badwa at where in fact noon nung college pa ako, sinuportahan ko na yun si Snow Badwa, no, nung na-ban siya sa PBA, no, kasi ang tingin ko parang hindi maganda dapat hindi siya deserve na maban dyan sa PBA dahil doon sa issue ng nalink umano si Al Francis Jua dito sa isang sexy model, no. Ring girl siya dati at TV personality. Pero ngayon di ko nakikita itong no, since yung issue na pumutok na yung issue, yung babae niya, di ko na nakikita sa TV since pumutok na yung issue. Parang meron din siyang social media account, so pero medyo hindi na siya nakikita. Dati makikita mo siya sa TV5, yung mga sitcom ng GMA at TV5. So ngayon wala na. So yun.
sinuportan ko yan dati si Snow Badwa kasi tingin ko hindi siya deserve maban dyan sa PBA. Naban siya dahil nga doon sa issue na yon at medyo siguro makapangyarihan noon si Al Francis Chua dahil team manager siya ng Ginebra, governor siya ng PBA, and then naging sports head siya ng SMC, lahat ng mga sports under SMC. So yan yung role ni Coach Al Francis Chua hanggang ngayon. Tapos itong si Snow Badwa ay siguro humingi lang ng gusto lang i-cover yung mga player, interview niya kung ano na nangyari. At of course, gusto rin niya na remember siya yung unang commissioner diyan sa MPBL, no? Siguro gusto rin niyan magbigay ng advice diyan kasi first commissioner siya ng MPBL. Mga 1 year lang siguro naging ito. Tapos pinalitan na siya ni Captain Marvel Kenneth Duremdes. Tapos si Manny Pacquiao naman na founder at may-ari diyan sa MPBL ay nasa Amerika, nagbo-boxing, no? Nagbabalik boxing. Of course, gusto niya ring uwi ng pera diyan, no? Para of course survive itong liga na MPBL. So yan yung masasabi ko dito kay Snow Badwa. Siguro pumunta lang siya diyan para no? Hindi manggulo, no? Yan yung tingin ko rito. At saka naman yung Snow Badwa no? At si Rudy Distrito ay dating yan PBA enforcer, no? Yung Ginebra days, no? Sila Jaworski, medyo ma-physical yung batch nila noon, no? Sila Loizaga, yan. Di ko naabutan yan, no? Mga baby pa ako niyan. Late 80s, early 90s, yan. Yung mga distrito. Yan, so yan yung mga basketball topic sa araw na ito, PBA, NBA at MPBL. So yan ang sports basketball update sa araw na ito.